Isang nakakagulat na pahayag ang inilabas ni Sandro Marcos at ni Pangulong Kuting Jr. na umunoy tumestigo laban sa mga aligasyon ng katiwalian na kinakasakutan ng kanyang ama. Sa gitna ng lumalalang kontrobersya sa administrasyon, inilantad mano ni Sandro ang ilan sa mga impormasyon na nagdadawit sa Pangulo sa mga iligal na transaksyon. Ang revelasyon na ito ay nagdulot ng pagkabigla sa publiko at lalo pang nagpaigting sa tensyon sa loob ng Malacanang. Ayon sa ilang political analyst, ang hakbang ni Sandro ay maaaring indikasyon ng lalim ng alitan sa loob ng pamilya ng diktador. Samantala hati ang reaksyon ng taong bayan, may mga pumuri sa tapang ni Sandro na nagsiwalat ng katotohanan habang iba naman ay nagdududa sa motibo ng kanyang mga pahayag. Kung totoo ang mga ibununyag niya, kailangang managot ang sinuman kahit pa siya ay Pangulo, ani ng isang residente mula sa Maynila. Sa kasalukuyan, tahimik ang kampo ni Kuting at walang inilalabas na opisyal na pahayag tungkol sa naging testimonya ni Sandro. Gayunpaman, inaasahan ng publiko ang isyu ay magdadala ng mas malalim na imbestigasyon sa pamahalaan. Ang nangyari ngayon ay nagdadala ng hindi makailang epekto ng tiwala ng taong bayan sa administrasyon at maaaring nag-aabang sa susunod na mangyayari sa gitna ng kaguluhang ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Satanas, pati mga dilawan. Wala nang mga rallyista na talagang galit sa gobyerno ni Bangag. Sabi ko, nasa na yung mga pari dati? Asa na yung mga madre sa Saint something ba yun? Anong school yun, yung mga madre? Imagine mo, ginamit nila yung mga bata noon. Nalala nyo, isang mainit na issue, mga 9, 10 years old. Yung mga bata, mga estudyante, ginamit ng mga madre laban kay Pangulong Duterte. Dito sa war on the na to. Meron bang mga madre ngayon? Meron bang mga pari ngayon na grupo na tinutuligsa ang Marcos administration dahil ang asawa niya at siya ay nangidnap ng bata sa Turkey? Meron bang kumundina na mga kakaliwang grupo na si Marcos ay what? Smuggling godfather ng mga smugglers. Okay? Ano pa? Pulboronic? Wala. Nasaan itong mga religious group na ito? So itong NSC na ito, mga palangga, itong National Security Council na ito, mga kababayan, wala na itong saysay. Kasi ang kasama dito dapat sa kanilang mga trabaho para trabaho o mandato labanan ang pulburon. Mismo yung boss nila nakita niya may pulburon dito nung araw ng kagitingan. Anong ginawa ng botang ng PSG? Nilagyan lang ng panyo, magpahid ka na mayroong pulburon dito. About human trafficking, yun na nga, kidnapping and everything ginagawa nito. Yan ang isa sa mga maraming mga mandato o layunin o trabaho dapat ng National Security Council, labanan ang pulburon. Pero paano mo lalabanan? Paano nila lalabanan kung sila mismo ang nagpapatakbo o nagpoprotekta ng mga manufacturers? Remember, nag-usapan natin kahapon, naglabas ang News 5 ng article, exclusive for me, nakalagay ang pangalan ko doon na sinasabi, fake news daw, hindi wala daw katotohanan. Ang inulat ko sa inyo na mayroong nagkaroon ng naman ako. Yaan yun. Naalala ninyo, nung nahuli ang anak ni Remulla, isa yan sa mga in-expose ko sa inyo, 2022 pa lang. Nahuli ang anak Remulla, ano nangyari doon? 2 days yun bago inulat ng media. Ni-report ko yun sa inyo. During that day ba or basta, naunahan pa natin mag-report ang media kasi kinontrol nila yun. Pinatay nila. 2 days, nag-brainstorming pa sila kung paano palalabasin ni Remulla na yung anak na nahuli ng kush. Ano nangyari doon? Wala. Si Wilkins Villanueva, niligwak.
ng gobyernong ito. Kaya ang NSC na yan, mga kababayan, ang pagtanggal nila kay Sara at sa mga former presidents kasi para hindi malaman ang kanilang mga ginagawa at gagawin na last resort nila ay mag-declare ng martial law kapag nag-alsa ang mga mamamayang Pilipino simula January 13. Whether sa Liwasang Bonifacio, I believe, at ang iba pang mga release sa pagdumami ng dumami, EDSA, puno ang buong Metro Manila, ang gagawin nila, magde-declare sila ng martial law at huhulihin nila, lalo na yung mga military, kasi natutunugan na nila na ang mga brusko nating palangga, marami na sila. Pero okay lang yan, talaga matutunugan nila yan at we have to know, kaya nga dapat kayo ay makiisa dito. Martial law ang dulo nito, mga kababayan. Yes. Oh, Vega Warp. Thank you. National Sub-Sub Council, sabi ni Vega Warp. Yung NSC, National Sub-Sub Council. Exactly. Di ba? Para sana protektahan kayo. Kaya expected naman ni Inday Sara yan. Siya nga mismo eh. Siya mismo tinanggalan ng seguridad. Siya mismo inaatake. Pinapila ng impeachment. Kasabot yung mga makakaliwang grupo, mga kapalangga. Kasi nga takot na takot si Bangag at si Lisa Tanas dahil kahit na maglabas sila ng mga peking survey na mataas si Bangag, na ganito, na ganyan, ano nangyari? Fake news yan. Okay? Now, ngayon ay pinapalabas sila about pandemya, yung may mga virus daw sa China, di ba? Ang talagang tinatakot kayo. Kasi isa ito, mga kababayan, sa ginagawa ng Marcos Bangag administration, ang takutin kayo para hindi kayo lumabas ng inyong bahay. Naku, scary, mayroong virus sa China. Eh, wala naman. Walang na-report. Ang legitimate, international media na mayroong ganyan. May kaibigan tayo na nasa China ngayon. Wala naman ganong report. Gawa ito ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Papasok tayo ngayon sa kanilang mga trolls at kanilang mga PR. Puntahan nyo ang account ng PNP, DFA, BND, kay Lisa Tanas, kay Bangag Jr. Lahat halos ng mga nagko-comment sa kanila ay what? Mga trolls. Di ba sabi ko, si Lisa Tanas mismo ay meron siyang sarili niyang PR firm na kung saan nagbabayad yan siya ng milyon-milyon ang naibigay sa atin na information ng ating puting as 5 million a month dyan sa single person na yan na may PR para lang purihin siya na ganito, na ganyan, na ganon. At ngayon, eto, mainit-init, kakabigay lang sa akin na information. Lahat ng ensimada, lahat halos, okay? I may say 99.99% na mga nagtatanggol kay Bangag, kay Lisa Tanas, sila po ay organized crime. Organized crime sila. Bakit mo nasabi? Okay? Huwag na tayong magbulahan. Okay? Alam ninyo. Ang ginagawa pala nila palangga, although na ipasabog na natin ito ng bonggang-bongga, di ba, nung last year, na yung Presidential Communications Office, yung mga vloggers, binabayaran nila, nag-aaway-aaway nga doon sa chat, ipinakita ko sa inyo. Pero ito yung kanila palang sistema, ito kanilang mga modus. Ang nag-aaway-aaway sila sa bayaran. Ang gagawin ng Presidential Communications, magbabato. Di ba? Magbabato ng information para sirain, let's say si Sara o kung sino man, even vloggers. Di ba? Bato kay Maharlika, gagawa ng kwento, sirain si Maharlika. Kailangan walang makinig kay Maharlika kasi siya yung pinakamaingay, pinaka-noisy, sabi nga ni Sas, gibain si Maharlika. Ngayon, ang gagawin nila ganito. Mangpo-post sila, kunyari, Maharlika is da-da-da-da-da, Sara is da-da-da-da-da. Ganyan. Ang gagawin ng eto modus na putang ina nyo, akala nyo walang makakalusot. Magsisend sila ngayon, parang may hub sila mga palangga. Magsisend ngayon yung mga ensimada, okay, boom, pa-support po. That's the word, pa-support po. I-echo nyo yan. Ano ibig sabihin ng pa-support po? Wala silang sasabihin na kung ano. Ibig sabihin ng pa-support po, ibabato nila yung link, ibabato ng let's say Presidential Communications o yung PR nila, i-disseminate yung mga kasinungalingan laban kay Sara.
Kaya yung mga piatos-piatos na yan, kasi si Lisa actually ang real na piatos dyan. O ito, kalat nyo yan, i-ano nyo yan, support nyo yan. It's the same thing sa mga vloggers, ibabato nila sa group, pa-support po. Dalawa ang ibig sabihin ng pa-support po. Titirahin yung vlogger, aatakihin ng trolls. Tapos maglalaro sila. Ang gagawin nila, kunyari may konting, sabihin, ay si Maharlika, ganito, ganyan. Alam mo, dati gusto ko ito, pero ito, ganyan. Mag-uusap, alam niyo na mag-uusap sila, magbabatuan sila ng ganyan, ng ganon, tapos they're trying to influence you para maniwala kayo or maagaw yung inyong mga kwento. Kaya ang ginagawa ko dyan, kapag trolls, block agad. Kasi they're making money out of it. Diyan sila nag-uusap. The word is pa-support po. Ginagamit ng kanilang mother hub, si Lisa Tanas. At ang mga ensimada, mga dugyot, pa-support po para kapag nag-post sila, pansinin nyo yung iba, wala namang followers, tapos biglang ang daming mga comment. Kasi firm yan, PR firm yan. Black Ops yan. Sinabi na yan ni Sa sa inyo. Sa interview namin, kasama yan sa kaso na ang Black Ops ni Lisa ay si Mel Robles at si Taning. Si Taning Pinoy, nandiyan na nakapaligid lang sa, nakaantabay lang sa tayo. Okay, nawala tayo mga palangga. Nawala. Okay, yan. Okay, I'm back. Sorry. Nagurgur tayo mga hitad. Nagurgur tayo. Now I'm back. No, wala tayo. My God. Okay, we're good. Okay? Yan, nagurgur na naman tayo. So anyway, going back, ano na ba pinag-uusapan natin? Nagurgur na yung channel ko. So yun, balik tayo dito sa mga ano na to, sa mga trolls na to. So yun yung nila, pa-support po. Ang purpose nila, pa-support po, kung ikaw ay ensimada vlogger, pa-support po, magpapadala ngayon ng troll army. Okay? Yeah, pa-support po, magpapadala ng troll army, mag-uusap-usap sila or isi-share yung kanilang mga, kung ano man, ang topic about din si Inday Sara o kung kanino pa man, mga kababayan, yun na yun. Kaya pansinin nyo yan. Meron ako screenshot niyan. Okay? Galing mismo sa ensimada. Okay? Yung ensimada na natanggal na nila. Na ayaw. Okay? Kaya di natin baka patayin yun eh. Okay? Actually, itong ensimada na to, umalis na sa kanila. Kasi hindi na kaya yung pinagagawa. Pero bago siya umalis, by screenshot siya na binigay sa akin. Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, huwag mong ilalabas yan. Ngayon muna. Kasi baka yan ang ikamatay ko.
asarin nyo yung mga batisamada na yan. Yeah. Asarin nyo sila pa. Support po. Ganyan ang kanilang code. Yes. Ganyan ang kanilang code, pa-support po. At ako, ever since, hindi ako nagpa-under sa mga putang ina, mga kung sino man mga PR na yan. Even nung ako ay nakaibangag ng time na yon. At even ang Duterte, kasi tandaan nyo, 2016 ay sinuportahan ko ang parehong Duterte at Marcos. You know, yung mga troll ni Marcos, kung may troll sila during that time, hindi ako nagpapasakop sa mga yan. I have my own. Diba? Kung may troll sila, hindi ako kasali dyan. At yun, napatunayan natin, ang kanilang code, pa-support po, bago yan. Para atakihin si Maharlika. And now, let's go back dito sa National Security Council na ito, mga palangga. Ang pag-uusapan nila dapat yan tungkol sa mga crisis. Katulad na lamang yung nabaha nga tayo. Di ba? Nabaha. Yung 5,500 control. Di ba? Dapat ayusin nila. Ano bang gagawin natin para hindi na maulit ito? To ensure ng ating mga kababayan ay hindi nabahain. Walang investigation sa dyan sa Congress at saka sa Senate. Ayaw nila yung panagutin. National security issue yan. Ang daming nangamatay. Hanggang ngayon, dumaan na ang bagong taon, dumaan na ang Pasko, hindi pa po kayo nakaka-recover. Dahil dyan sa issue na yan, at yan ay usapang pangsiguridad yan ng Pilipinas. Kaya tinanggal dyan si Sara dahil ayaw nilang malaman ang ginagawa nilang mga illegal. Ang tawag dito, kasi sa issue ni Sara, hindi si Sara nakipagsabuatan sa mga makakaliwang grupo. Kahit sa kabila ng kanilang ano sa atin, pagbibintang, naalala mo yung tong anak ni Enrile na si Katrina Ponce na addictus, na addict din. Mismo ang tatay niya ang nagsabi yan. Ano ang sabi? Bayaran daw ako ng China. Bayaran pala ako ng China eh. Kung may information kang ganyan, total, dyan ka sa gobyerno, sana nakakuha kayo ng paper trail o resibo na ako ay tumanggap ng pera galing sa China. Pero again, yan yung mga strategy nila na ibalik sa atin yung kanilang mga ginagawa. National Security Council ay para isiguro ang inyong kapakanan sa pamumuhay man, seguridad, ekonomiya, pagtaas ng kuryente, kasama lahat yan. Pasok lahat yan sa banga, mga kababayan. Pero ang problema, sila mismo ang nag-create ng mga sakuna, mga insidente, aksidente. Bakit? Yun nga, nakita ninyo yung nakaraang bagyo. Sila mismo nag-create na tumataas ang presyo ng mga bilihin. May nabasa ako, yung mga sili daw yata, 80 pesos, something, di ba? Maganon, ang taas-taas. Sabi ni Crispina, kulang na lang kunin nila ang title ng Vice President. Exactly. Ang krisis na nararanasan ninyo ngayon sa mataas na bilihin, yan dapat ang mga issue ng National Security Council na yan para sulbin ang inyong mga problema. Pero mas gusto nila tayong tahiin ang ating mga bunganga. Harasin tayo, ulit-ulit natin. Pareho na kami ni Inday Sara ngayon. Even na kami. 5 impeachment case laban kay Inday Sara and 4 cases dito sa Amerika sa akin. 1 dismissed, 3 I'm still fighting. Wala pa, hindi pa kasali yung ginawa nila dyan sa Pilipinas. At po, mga kababayan, ang ginagastos nila ay pera ng bayan. Yan ang ginagastos nila, pera ninyo. Sabi ko, sino si Maharlika para patahimikin nila? Kung hindi, nawala kayo. Okay? Kung walang saysay ang pinag-uusapan natin dito, bakit mag-spend ang gobyerno galing sa pera ng bayan para harasin ako, takutin ako, magpadala ng mga assassins and everything? Diba? Kasi yung National Security Council na yan, sabi nga, doon naman, nabasa naman natin, na ito ay nasa batas yan, na dapat nandiyan ang Vice President, kasalukuyan, former presidents na magbibigay ng guidance. Diba? Ang chairman ay si Bangag, yung National Defense, Foreign Affairs, kung sino-sino pa. Kasi sila yung parang key personalities or sila yung very powerful or instrumental government
entities or institution para gabayan kayo mga palangga. Para gabayan kayo at labanan again ang smuggling, kidnapping, and everything. Pero ang nangyayari, sila mismo. At another thing, yung patungkol sa T, bang, 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 labanan ng terorismo. Remember, balikan natin. Si Amit Chandiramani na inulat ko sa inyo last year, I believe, na nahulihan ng bang, bang, bang ng mga pasabog, di ba? Pangti yun eh. Di ba? Ano ang sabi ko sa inyo? Inarbor yun. Kasama din yan sa kaso na nilalaban ko sa kanila. Dahil yan ay binigay sa atin ng informante. Na si Lisa Tanas ay inarbor yan. Itong si Robles, you know, ganyan. Asa na si Amit Chandiramani? Naiulat yan sa saksi ngayon. Okay? I don't know kung ibang, hindi ko alam kung iba pang mga media inulat yan. Meron bang follow-up ang media? Nasaan na yung taong yan na nahulihan ng matataas na kalibreng baril, mga pangpasabog, pangbabang-bang-bang? National security concern yan. Yan ang ayaw nilang malaman ni Sara Duterte ng mga former presidents na magkaroon ng access sa mga information, mga sensitive information, hindi para sa inyo, kundi mga information na yan na they protect these people na mga polboronic, bang, 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 rapist at kung ano-ano pa. Diba? Yan, mga palangga. Kaya yan, ang udulo niyan sa NEC reorganizing na yan, kasi takot sila na any moment si Sara na ang mamumuno sa inyo. Kasi natakot sila doon sa barahang inilabas natin. Remember, gusto mo, lalabas na naman tayong baraha, mga palangga. Lalabas na naman si Maharlika ng baraha. Tignan natin. Tignan natin ang baraha. Yan ha. Ipapakita ko pala dapat sa inyo. Okay? Takpan natin yung mata ko. Tapos magbibigay tayo ng interpretation, mga hitad. Alright? Tignan natin. Ready na ba kayo sa ating mga baraha? Kasi kahapon, dalawang queen ang lumabas. Yan ha. Hindi ko yan nakikita. Fair yan ha. Kayo ang nakakakita. Okay? Tignan natin ang baraha. Okay, here we go. 8 flower. Okay, so eto na yon. Ang ganda nito, 8. Ibig sabihin, mga kababayan, mataas na numero, 8, di ba, flower. Okay? Namumulaklak ng inyong kapalaran at tuloy-tuloy na ito. Di ba? Tuloy-tuloy na. Okay, lucky 8. Okay? Tuloy-tuloy na. Kaya ngayon, natataranta sila na si Lisa Tanas, ay si Bangag Jr., ay maitatapo na. Here's another thing. Tignan natin, mga palangga, hindi ko nakikita yan. Den. Okay, anong nakikita ni Madam? Wow, 7. See? Diamond. Ibig sabihin nito, ang ibig sabihin ng diamond, brilliant ito. Di ba ang diamond, is it diamond is the hardest stone in the world, in the universe? Di ba? Matindi. Yayaman na kayo lahat, mga palangga. Yayaman na Pilipinas. Pera to. Ibig sabihin, magkakaroon kayo ng trabaho, yung ibang mga OFW makauwi, mapatatagpas na natin ang mga bangag. Kasi lucky 7. Okay, lucky 7, ibig sabihin nito, swerte kahit sa casino, swerte ito, di ba? Ngayon, mga palangga. Okay. Yeah. Ito na yon, diamond. Ibig sabihin, naging kikinang ang inyong kinabukasan ngayong 2025. Diba? Okay. Sibakin. Okay. Sibakin na si Bangag. Lucky and conquer 7 diamond, sabi ni Luz. Yes. Baka mag-7 last words na si Bangag. Yes, Raystar. Diamond Star Bangag. Exactly. Pwede rin yun. Diamond Star, nakasama ni Bangag Jr. Nung March 12, nahuhulihin sana sila ni Agent Morales dahil sila ay so missing hot. Bigyan natin ng definition. Bago tayo magtuloy-tuloy, kailangan may ganito tayo. Ano pa? Tignan natin. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas!